Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si John Lemos. Dito ako para bahagi ang kwento ni Juan Osong. Si Juan Osong ay isang magsasaka na nakatira sa isang maliit na barangay. Sa bawat araw ng kanyang buhay, siya ay nagsisikip na magtanim at magbungkal ng lupa upang magkaroon ng sapat na pagkain para sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpupunyagi, palagi pa rin siyang nakaranas ng kahirapan. Isang araw, habang si Juan ay naglalakad sa gubat upang maghanap ng kahit anong magpakukunang ng pagkain, siya ay biglang nahulog sa isang malalim na balon. Sa pagkabigla, napadpad siya sa isang kakaibang lugar. Isang lugar na puno ng sariwang prutas at mga halaman na hindi niya nakikita sa kanyang barangay. Nalaman ni Juan ang lugar na kanyang napuntahan ay natahanan ng mga engkanto. Ang mga engkanto ay nagbigay sa kanya ng espesyal na puno ng saging na puno ng mga masasarap na bunga. Ngunit may kondisyon, hindi niya pwedeng angkatin ang puno ngunit malaya siyang kumain ng kahit ilan. Nahumaling si Juan sa pagkain ng bunga ng saging na hindi niya napapansin na unti-unti nang nauubos ang mga ito. Isang araw, nang magtungo siya sa lugar na iyon, napansin niya na walang nagtitirang bunga. Ipinahayag ng mga engkanto na siya ay pinarusahan sa kanyang paglabag sa kanilang kasunduan. Nahulog si Juan sa isang masalimuot na sitwasyon, ngunit hindi niya tinanggap na basta na lamang siya susuko. Sa pamamagitan ng kanyang talino at determinasyon, nagawa niyang malusutan ang mga pagsubok na inilagay ng mga engkanto at sa wakas nakamit niya ang tagumpay. Mula noon, si Juan Osong ay naging simbolo ng katalinuhan at kagitingan sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagpapahayag ng inspirasyon at aral sa mga Pilipino. Buod. Ang kwento ay nagsisimula sa paglalarawan ng kahirapan ni Juan Osong. Sa kanyang pagtakbo sa isang kahirapan, nahulog siya sa isang balon at natagpuan niya ang isang puok na masasabi niyang paraiso na puno ng pagkain. Ngunit may kondisyon ito na hindi siya pwedeng mag-angkat ngunit libre siyang kumain. Sa pag-aakala ni Juan na wala nang makakasunod sa kanya, kinain niya ang kanyang puno ng saging. Pagkatapos nabatid niya ang mga puok ay tahanan ng mga engkanto at ang puno ay nagsisilbing baitang papuntang kanilang kaharian. Dahil sa paglapastangan ni Juan, siya ay pinarusahan, subalit sa wakas nagtagumpay si Juan sa pamamagitan ng kanyang katalinuhan. Mga tauhan. Ang pangunahing tauhan sa kwento ay si Juan Osong. Kasama na rin sa kwento ang mga engkanto at iba pang karakter na nagbibigay kulay sa kwento. Malalim na salita. Ang kwento ay puno ng mga malalim na salita tulad ng engkantado, espiritual, malikhaing at iba pa na nagpapahayag ng imahinasyon at kagitingan sa pagsalaysay. The end. Yun lang po. Salamat.